Sa Kuwait, si Brother Michael Kimbo mula po sa True Gospel Church. Isa din po siyang Pilipino. Kapatid na Michael, magandang araw po sa inyo. Yes, tuloy po kayo sa inyong pong katanungan. Magandang araw po, Brother Daniel. At magandang gabi rin po kay Brother Eli. Isa po akong Katolikong ipinanganak po dati. Pero nung nakapag-abroad po ako, nakapag-join po ako sa pagiging Kristiyano po dito. So, pero yung lagi po kasi akong nakikinig ng Bible exposition po kasi parang hindi nakakompleto yung araw ko kapag di ako nakakapakinig. Parang nag-i-enjoy ako na nakikinig po ako sa mga aral tungkol sa Biblia po. Ngayon po, ang tanong ko lang po is yung palaging tinatanong na rin po ng iba about dun sa bakit daw po nyo ginagawang literal yung pagpapanganak po dun kay Jesucristo, yung nanggaling po sa sinasabi nyo raw pong galing sa sinapupunan po. Kasi alam ko po topic na po yan nung mga nagdaang Bible exposition po. Pero sinasabi po kasi nung pastor namin na hindi po literal na ipinanganak po si Kristo, na yung nagbuntis po tapos ipinanganak galing po sa yung sinapupunan po. Tsaka yung sa, kasi po may talata po kasi yung sa awit po. Plus yung sa awit 2:7 tsaka yung gawa 13:33 ay sinasabi po na hula daw po yun tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa literal na panganganak ng Diyos ayon sa Biblia po. Yun lamang po. Ano yung 13:33 na sinasabi mo na hula at hindi tungkol sa literal na pagkapanganak? Ano yun? Ano yung sinasabi Kasi mo? yung ano po, yung sa karugtong, parang yun daw po yung makakasagot tungkol dun sa awit 2:7 daw po. Huwag kang magagalit, kapatid, ano? Niloloko ka ng pastor mo, nililigaw ka. Tahasang panluloko ginagawa sa kaluluwa mo. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang makakapagpamali daw dyan, na hindi raw yan panganganak na literal, ewan ko ano ibig niya sabihin literal, ano? Yung 13:33, pakibasa kapatid na Daniel. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. Ayan. Yan daw ang makakapagpatunay na hindi raw literal. Kumbaga, parang figurative yung panganganak ng ama sa kanyang anak. Uulitin ko lang ang basa, kapatid na Michael. Umpisahan natin sa 32, kapatid na Daniel. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Ayan. Sabi ng mga alagad, tinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa ating mga magulang. Meron palang pangakong ipinangako sa mga magulang ng Israelita. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, may mga ipinangako ang Diyos sa panahon ng patriarka ng mga Israelita. Dinadalhan namin kayo, sabi ng mga apostol, ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. Yung palang pangako, pinangako sa mga magulang, tinupad din ng Diyos sa mga anak ng mga magulang. Anong katunayang yun ang ibig sabihin? Pangako na ipinangako sa mga magulang, tinupad din sa mga anak ng mga magulang. Doon sa 2 ng gawa,
si Pedro ang nagsasabi. Sa 2:39, ganito, Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. ayan, sa inyo ang pangako sa Israelita. Hindi naman nangako ang Diyos sa mga inchik eh. Ang pangako sa Israelita, ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos, hindi ang Aleman. Ang Israel ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos sa lupa. Deuteronomio muna para ma-confirm. Doon sa 7:6, Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. pinili sila ang Israelita higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Yang Israelita. At kung sila ang pinili, sila ang pinangakuan ng Diyos ng lahat ng pangako ng Diyos. 9:4 hanggang 5 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Ayon, lahat ng kapangakuan, pinronounce ng Diyos sa Israelita. Sabi ni Pablo, pawang Israelita, kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. Ayon, para sa Israel yan eh. Sabi ni Pedro, sa inyo ang pangako sa Israelita, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, pagka tinawag ng Panginoon. Kaya tamang-tama yung sabi doon sa 13. Kung babalikan sa 32, dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, sa 33, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. No? Sila ay mga anak eh. Yung mga Israelitang dinatna ng mga apostol. Yung pangako sa mga magulang ng Israelita, tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Bakit? Ano ba yung pangako na ipinangako ng Diyos? No? Na pangako sa magulang, pangako rin sa mga anak ng mga magulang na Israelita. Na tinupad ng Diyos yung pangako na yon nang buhayin niyang maguli si Jesus. Ano yung pangako muna na yon? Basahin natin ang 2:25 ng unang Juan. At ito ang pangakong Kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yun. Ang pangako pala, ang buhay na walang hanggan. Pangako kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga Israelita, at sa mga anak ng Israelita. Ang pangako ay ang buhay na walang hanggan. Balik tayo ngayon doon sa 32-33. Dinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung mabuting balita ng buhay na walang hanggan, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Aba, ang pruweba pala na yung pangako ng Diyos ay totoo, na buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin ngayon may kamatayan, namamatay, natatapos. Ang pangako buhay na walang hanggan. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo nang muli niyang buhayin si Jesus. Pinakita niya na mamatay man ang tao, ang Israelita, ang pangako niya hindi nawawala, hindi nasisira. Bakit? Kung paanong binuhay si Jesus, bubuhayin din tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ipinapaliwanag ng mga alagad. At yan din ang ipinaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto.
na kung hindi binuhay si Jesus, walang kwenta ating pananampalataya. Walang kwenta rin ang relihiyong Kristyanismo. 15:14 ng unang Korinto. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung hindi binuhay maguli si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At pangangaral mo, buhay na walang hanggan, hindi naman pala totoong mabubuhay pa uli ang tao. Walang kabuluhan. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya, yung paniniwala nyo na may buhay na walang hanggan kung walang pagkabuhay na maguli. Kaya nang buhayin si Kristo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga magulang. Nang buhayin niyang muli, buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit. Ano raw yung nasusulat sa 2 awit? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. 34. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Sapagkat sinasabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal makakita ng kabulukan. Ayon. Yung palang pagkabuhay na maguli ni Jesus, pruweba yon ng pangako ng Diyos. Nung mabuhay na maguli si Jesus, hindi na siya mamamatay. Yun ang tunay na pagkabuhay na maguli. Hindi ka na mamamatay uli. Yun ang pangako niya, no? Sa mga Israelita, buhay na wala hanggan. Kaya nang si Kristo mabuhay na maguli, hindi na siya mamamatay uli. May buhay na siyang walang hanggan. Basahin natin sa Apokalipsis.